Mabuhay kayong lahat at welcome to our weekly OFW On Air podcast. This podcast aims to educate, guide, and inspire Filipinos who are thinking, planning, and pursuing to work abroad. I'm your host, Kuya Chong, and with me are fellow overseas Filipino workers from all over the world, sharing their life stories, practical tips, and sacrifices just to make their dreams come true. So folks, sit back and listen. Be inspired to bring your future to the next level. At mga kaibigan, nandito na naman po tayo sa ating OFW On Air interview portion. And for today, wow, we have somebody who's beautiful. In and out. Maganda po siya at mayumi na kachong natin na isang caregiver sa mayamang bansa ng Israel. Tubong Lingayen, Pangasinan. Same place na kung saan ay pinanganak ang ating dating Pangulo na si Fidel V. Ramos. At siya po ay tapos ng nursing sa University of Luzon. Marami na pong sinubukan na trabaho ito sa Pilipinas. At you can call her jack of all trades. Naging volunteer nurse sa isang real estate na kumpanya. Naging pharmacy assistant. At pati na ata call center ay pinasukan na rin po niya. Siya po ay isang single mother na mayroong napaka-cute na anak, taba-ching-ching, na 6-year-old na lalaki. So, without further ado, tawagin na po natin nasa kabilang linya ang ating kachong na si Hazel Mararak. Hi, Hazel! Hello, Kuya Chong. Oy, kamusta? Good evening po. Okay lang po. Oo. Hazel, taga Pangasinan, ano ba lingwahe doon? Panggalatok po. Ay, hindi ba ano yun? Hindi ba ang Pangasinan isa Ilocano? Hindi po. May part po na sa Pangasinan, meron pa silang halong Ilocano, meron din pure Panggalatok. I see. So, bumati ka naman sa ating mga kababayan sa Pilipinas ng Panggalatok at batiin mo rin ang ating mga kachong dyan sa Israel. Go ahead, Zel. Gabi po dito sa Israel. So, Shalom, Erev Tov, Likulam. Mm-hmm. And then, sa Pilipinas po, kasi anong time ngayon sa kanila, madaling araw po sa kanila. So, kabwasan at sikayon amin. so ano ibig sabihin? Same meaning ba yun? Ano? Ano po, yung kabwasan at sikayon amin, magandang umaga po. I see. Well, yung Lingayen, no? Parang, di ba, nandoon ba yung di ba, obviously nandoon yung Lingayen Golf siguro. Pero yung, ano bang tourist spot ng Lingayen, Pangasinan? Ano po, ang Lingayen po, sila po yung kinikilala parang mayaman sa tawag dito. Boneless na tawag dito. Bangus sa part po ng Dagupan yun. Pero sa Lingayen po, ang pinagmamalaki po namin sa Lingayen is bagoong. Okay. Bagoong pala. Nako, something na hindi mo mabibili pag nasa ibang bansa ka, di ba? Opo. Meron po sa ibang bansa, kaso nga lang, hindi mo alam kung malinis ba yun o kung saan galing. I see. So meron di bang bagoong dyan sa Israel? May nakikita ka dyan? Meron po. Kasi may mga, po dito, may mga Filipino food din po na inaangkat galing Pilipinas. I see. Okay. Well, kahit saan ka na ata ngayon, nakukuha mo ng mabili yung mga ng mga pero hindi pa rin kasing lasa napapansin ko. So, Zel, nabanggit ko sa introduction na ikaw ay marami nang pinagdaanan, So, bago ka naging isang OFW, ano ba buhay mo doon sa Pilipinas? Ano bang pinasok mong mga trabaho? Yun po, ang una kong trabaho sa Pilipinas property consultant po sa SMDC. Oh, okay. Company.
Tapos naging volunteer din po ako sa Red Cross. And then, pinasok ko rin po ang call center. Ganun. And at the same time, ang last po na naging work ko is a pharmacy assistant. Okay. So, at least palapit ka naman ng palapit dun sa kurso mo, di ba? Opo. Kasi alam ko ang hirap sa atin, tapos ka nga ng nurse, parang konti lang yung opportunity makapagtrabaho ka sa ospital. Bakit ba? Ano ba problema? Siyempre po kasi, pag bagong graduate ka o bagong pasa ka, kailangan mo talaga mag-volunteer muna. Mm-hmm. Walang sahod, lahat ikaw ang mag-handle ng kakainin mo, ng pamasahe mo, ng allowance mo, lahat ikaw. Ikaw na nagtatrabaho sa ospital, ikaw pa nagagastos? Opo. Kasi volunteer nga po 'yun kaya po wala kang sasahurin. Ang lakas kumita ng mga ospital? Opo. So, huhugot ka talaga sa bulsa mo. Ang lakas kumita ng mga ospital. Kaya no wonder maraming mga nurses sa atin na lumalabas, pumupunta sa ibang bansa dahil doon mas maraming opportunity kaysa sa Pilipinas. Opo. I see. Okay. Well, alam ko kasi, Zel, na ang pagiging call center, malaki ang kita. Di ba? In fact, hinahalin tulad ng gobyerno natin, if you look at yung output ng mga BPO, ng mga call center agents, at saka mga OFW, halos pareho sila, in terms of remittance at saka yung mga inaambag ng mga BPO agents. So, bakit ka pa lumabas ng Israel? Ganito po yun kasi nag-resign po ako sa call center kasi almost 1 year po ako nag-work doon. Ang nangyayari din po kasi parang ganun din po yung rotation ng buhay ko. Parang nurse ka din lang, puyat lagi. Pag ang duty mo panggabi ka, panggabi diretso hanggang umaga. Tapos hindi naman po binabase yun na porque call center ka malaki na yung sahod mo. Hindi po. Kasi depende yan sa kung anong position i-assign sa akin kasi na-assign po ako Kuya Chong sa sa Virgin Blue Airline, bali nagbo-book kami ng mga flight. I see. Tagbubuk ang kliyente ninyo is sa US, ganyan. Opo. Inbound outbound po yung company po namin. I see. Pero US nga yung kinakausap ninyo sa phone, ganyan. Opo. Naku. Tapos hindi lang po yun. Marami ring loko-loko. Bakit? Anong mayroong loko? Parang pagtitripan ka, mumurahin ka. Pagtitripan ka lang. I see. Parang ganon. Kaya lang, manunosebleed ka doon kasi puro English ang kausap mo doon. Opo, parang English po. Tapos, hindi naman po lahat is, may mga ilan din po ako nakausap na mga ibang lahi. Kaya nilang magsalita ng Tagalog. Taglish, nagtataglish sila. Ganun okay. Okay. Kasi yung mga iba, ang reason nila kasi, yung wife nila or husband nila, parang ganun, is half Filipino. Oh, I see. Nagkalat na rin kasi tayo Kaya, okay. So, same question, Bakit naisipan mong lumabas ng bansa? Kung meron ka namang trabaho dyan at tapos ka naman ng nursing, I'm sure may opportunity, although mahirap nga lang hanapin. So gusto ko lang malaman, what pushed you to decide na magtrabaho sa Israel? Ganito po kasi yun, Kuya Chong. Hindi pa rin po kasi madaling lumabas ng bansa, lalo't may anak ako. Tapos baby, maliit pa siya. That time na nag-a-apply pa kasi ako is 4 na taon pa lang siya. And then, iniwan ko sa mama ko, tapos sa papa ko. Then, kasi nga, nag-work nga ako sa Manila ng ilang taon. Parang ganun lang yung buhay ko. Parang paikot lang yung buhay ko na parang walang direksyon. Oh. Although, aaminin ko yung totoo kasi ano naman makukuha ko kung magsisinungaling ako sa inyo, ikakayaman ko ba yun? Hindi naman, di ba po? So, ang nangyari, hindi naman ako pinursige ng magulang ko na magtrabaho. Kasi hindi sa pag-ano rin. Hindi naman po kami yung naghihirap. Hindi naman po yung mayaman. Parang lang. Tama. Nasa middle. Tama lang. Uh-uh. Opo. Pero parang nakikita ko na yung sarili ko na
tumatanda na ako, may anak pa ako. Ba't kaya hindi ako mag-apply? Yung pang permanente na talagang trabaho na hindi ka na aalis, magre-resign, yung permanente na talaga, mag-strict to one ka na talaga. Oo, pero pwede ka naman maghanap ng trabaho sa bansa natin. Pero naisipan mo pa rin lumabas, no? Why? Magkano lang naman po yung sahod sa atin, di ba po? Tapos nag-aaral na po yung anak ko. At the same time, kahit ganun na po siya kalaki, continuation pa rin yung gatas niya, lahat. Laki pa naman ni The Junior, ang cute ng pangalan. Ang cute ng pangalan ng anak mo eh. Iram Jade po. Oh, Iram. Ang galing. Iram Jade. Oo. Tapos yung pangalan ng anak mo binaliktad na Maria. Kwentuhan mo nga kami doon. Ang ganda ng pagkakaano eh. Opo. Kasi ganito po yung nangyari. That time na 6 months, preggy po ako doon sa baby ko. Nagpa-ultrasound po ako. Tapos, kasi para ma-prepare na namin kung ano yung needs ng baby. Lahat ng gamit niya. Siyempre. Tapos, siyempre sa bahay, excited din kasi sila. Kasi siyempre, bunso ako. Makikita rin na nila yung apo nila sa akin. Oo. Tapos ang nakita sa ultrasound, babae. Opo. Ganun po yung nangyari. Ang nangyari po, sa ultrasound ko, nakita, babae po yung gender ng baby ko. Kasi po, nakatago yung ng anak ko yung sa may puwet. Opo, tumiksik. Kaya akala ng OB ko, siya, babae kasi hati sa gitna. Oo. Kaya, yun, kinongratulate na kami. It's baby girl, sabi sa amin. Tapos, sa bahay, masaya sila. Siyempre, ako lang yung babae sa pamilya. Panay, barako yung mga kuya ko, yung mga lalaki. Kaya, ganyan po yung nangyari. So, pinaghandaan yung pangalan, babae. Di ba? Oo, kasi dapat ang magiging pangalan ng baby namin is Maria Asina. Oo. Nung lumabas, kasi ang nangyari ang nangyari noon po kasi tawag dito, prefer na namin yung pangalan niyang yung Maria Atina. Tapos ang nangyari yun nga lumabas lalaki. Sabi ko hala. Tapos sabi nung ex ko, sabi niya, baka hindi ko anak yan, baka nagkapalit lang. Parang ganon. Yun ang sinabi niya. Kasi ang lumabas sa ultrasound is babae. So, lahat ng binili ng mama ko na gamit, na yung mga crib niya, stroller, is kulay pink, Hello Kitty na mga bottle niya. So, sabi naman ng mama ko, unisex naman na ngayon, hindi pa naman nila alam yan na lalaki. Paggamit muna natin, tapos pag lumaki, palitan na lang. pero ngayon, 6 years old na, so pumapasok na. Lalaki naman to. Opo. Okay, that's good. Okay, so yung pala ang dahilan, nakikita mo na lumalaki na yung anak mo at gusto mo siyang bigyan ng magandang kinabukasan. Kaya, tapos maliit ang sweldo sa Manila, at saka kaya ka lumipad. So, in a way, ang buhay mo is malayo ka na talaga sa anak mo. Ganun, sa Manila ka, tapos ang anak mo ay nasa Pangasinan. Ganun ang arrangement. Tapos bumubisita ka na lang every month? Ganun ba ang bisita mo? Nung nasa Pilipinas ka pa? Ang bisita ko po sa baby ko is every 2 weeks. Wow. Okay. Kinukuha ko kasi yung day off ko kasi may day off akong the whole day. So pagka-out ko ng gabi, kung halimbawa night shift ako, tumidiretso na ako ng terminal papuntang Pangasinan. Then pagkatapos nun, madaling araw, babiyahe ulit. Siyempre may pasok. Ganon ulit yung rotation ko. Pero maganda na, kasi noon pa lang pala, nasasanay na ang anak mo sa madalang na pagkita sa'yo, Ganon na kinaligayan niya ganon. Yun nga po yung masakit ko, Chong, kasi that time na nagbabakasyon ako, ang sinasabi niya, ate. Hindi niya ako tinatawag na mami. Sabi niya, andito na si ate, sabi niya. Sabi ko, hindi po ate, mami mo ko. Sabi ko sa kanya. Tapos titignan na lang niya yung mami ko. Sabi niya, mami ko daw siya, di ba ate ko siya? Ganon siya. Ganon? Paano ngayon yan? Ang layo mo na sa Israel ka na. Baka ang tawag sa'yo is tita na. Di naman po, Kuya Chong, kasi araw-araw kami nag-uusap. I see. Yan ang gusto kong malaman, Hazel.
kung paano ba ang parenting, no, ng isang OFW na malayo sa kanyang anak. Pero tsaka natin puntahan 'yan sa bandang dulo. So, nung nalaman mo, by the way, paano ka nakapag-apply? Paano mo nahanap tong trabahong ito sa Israel? Ano po to, parang hindi naman po ako totally talaga nag-apply dito sa Israel. Parang tinry lang namin ng kaibigan ko na mag-walk-in doon sa agency. Kasi may flyers kasi silang binigay sa amin. Okay. No, tapos nung sabi sa flyers, hiring lagi pala ang Israel sa caregiver. So, sabi ko, parang magagamit ko, may idea ako, parang magagamit ko yung pinag-aralan ko rin dito. Sabi ko sa sarili ko. So yun, nagpursige ako na nag-apply. Nagpunta muna ako sa agency, and then before ako pumunta pala ng agency, binerify ko siya, Kuya Chong, sa tawag dito sa POAA kung naka-register po itong agency na ito. Kasi sa Manila po, sa Manila po kasi ang daming loko-loko, daming illegal recruiters, di ba? Opo. So, binerify ko yun. And then, pagkatapos ko na-verify na naka-registered pala yung agency na yun, pinuntahan ko po siya. I see. Ngayon, hindi ka pala doon pwedeng mag-apply na wala magre-recommend sa'yo. Okay. Kasi walk-in lang po kami ng kaibigan ko. Opo. Ang nangyari, tamang-tama, may kaibigan po ako dito na taga sa amin na nag-work dito sa Israel na yung napuntahan kong agency is agency niya. I see. So, nagtanong na ako sa kanya na tapos yun, kinausap niya yung agent niya na i-recommend niya kaming dalawa ng friend ko papunta dito sa Israel. Kaya po, nakapag-complete po ako ng requirements sa kanila. So, dalawa kayo ng kaibigan mo ang napunta dyan? Opo, pero hindi natuloy yung kaibigan ko. Ako lang. Ay, naku, iniwang ka. So, ngayon ko lang nalaman yan Zel, na kailangan mo pala ng referral. Kailangan mo ng reference from a friend bago ka i-entertain ng mga agency. I didn't know that. Ganun ba ang policy? Opo, ganun po yung sa agency ko po. Okay. Pero, I know kasi ang dami ko nang na-interview ng mga kachong natin dyan sa Israel. Mahalang placement fee, di ba? Iyan ba ipinaliwanag din sa'yo? Opo, alam ko na po na talagang mahal ang placement fee kasi yung dating girlfriend ng pinsan ko is nandito siya. Tapos parang usap-usap kami noon nung okay pa sila na sobrang laki talaga ng placement fee. Pero bawi naman daw sa sahod, sabi niya. Okay. So naniwala ka naman, in other words, kaya ka nandiyan dyan, di ba? Saan mo nakuha yung pera na pangbayad? Sa papa ko po. Oh, mayaman si papa. Di naman po. So, teka. Gusto ko lang, gusto ko lang diinan natin yung subject na yan. So, kung ikaw ay magbabayad ng placement fee, cash yan, bale, all in one go, no? Sa'yo, nangyari sa'yo. Magkano ba kapag ka-cash na? Isang bagsakan lang. Baka mas mura. Ganun ba? Hindi po. Sa akin kasi nangyari ko yung $8,000 US po yung binayaran ng daddy ko sa agency. Pera pa po ang gastos ko sa requirements ko sa medical. Pero yung sa requirements ko, Kuya Chong, walang ginastos yung daddy ko doon. Ako yung gumastos ng requirements ko papunta dito sa Israel kasi hindi ko pa sinabi sa kanila na nag-apply ako papuntang Israel hanggat wala pa yung visa ko na dumarating. I see. At saka magbabayad ka lang kapag dyan na yung visa, ganun ba? Yung placement fee? Opo, ganun po ang nangyari. Kaya, sinabi ko sa daddy ko na tawag dito, may visa na ako. Kung sakaling mapahiram nyo ko ng pera, ihiram ako sa inyo. Pero pag wala kayong pera, kaya magle-lending na lang ako, parang ganun, sabi ko sa daddy ko. I see. Buti mabait ka sa daddy mo. Nagbayad ng daddy mo, no? Kaya. Pero can I play devil's advocate, no? Gusto ko lang i-challenge yung 8,000 na yon. Pag-usapan lang natin. Ang laking pera kasi yun. Hindi mo ba naisip na you could have started a business in the Philippines with your $8,000? Opo.
So ano ba ang proseso sa utak mo? Bakit at the end of it, sa dulo nun, naisipan mo pa rin na, hindi, itong 8,000 mas magagamit ko ng tama ito kung ako ililipad kaysa magnegosyo ako, ganyan. Ano mo naman sa amin, turuan mo kami paano yung yung pag-iisip mo, paano yung deduction mo, paano yung pag-iisip? Reverse psychology ang ginawa ko, Kuya Chong. Wow, okay. Kasi although marami na ako napagtanungan na ang Israel is malaki talaga magpasahod, hindi lang naman kasi iisa yung napagtanungan ko, marami na. Mm-hmm. So sabi sa akin, within 6 months, bawi mo na yung $8,000 na pinaplacement mo. Kaya sabi ko, sige, papatusin ko to. Mm-hmm. Ang sabi ko sa sarili ko. Kasi hindi ko naman siguro itataya yung $8,000 nang walang kasiguraduhan. Kaya ganun po yung ginawa ko. Nakipagsapalaran po ako dun sa $8,000 na placement fee. Oo, bagay sa kurso mo, nursing, ganun din kung sa Pilipinas, ikaw rin ang nagbabayad sa ospital para lang manilbihan ng ilang taon, di ba? So might as well do it. So, sa ating mga nakikinig, lalong-lalo na kung kayo ay nurse, listen to this interview at matututo kayo kung paano nag-isip ang ating kababayan na isang nurse na maging OFW dyan sa Israel. So, okay, now that you know, naalis ka na, kompleto na yung mga papeles, may visa ka na, syempre, nagpaalam ka sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong ama na nagbigay ng yung placement fee, sa iyong nanay, at syempre, sa iyong pinakamamahal na tabobonjing, no? na anak. So, pwede mo malaman kung anong klaseng paghahanda ang ginawa mo? Paano mo sila kinausap? Para matanggap nila na ikaw ay aalis na? Wala, Kuya Chong, tawag nangyari dito. Kulang yung araw na binigay sa akin sa agency kasi nangyari kasi pagdating ng job offer ko dito sa Israel, pinag-report na ako agad sa agency na magpipidos na ako. After ng pidos, 1 week and then pinag-OWA na ako. Pagkatapos ng OWA, embassy na, interview na sa embassy. After ng embassy, yun na, magbibilang ka na lang ng araw. Mga parang 1 week na lang. Ang nangyari, hindi na ako nakauwi ng Pangasinan nun. Nakiusap lang talaga ako sa agent ko na kung pwede, bigyan lang ako kahit 1 linggo. Para makapag-prepare ng mga damit ko, dadalihin ko lahat, makapagpaalam, lalo sa anak ko, hindi ko nakabanding ng... So, paano kung hindi ka nakauwi? Through phone lang, ganyan lang? Opo, through phone lang. Tapos pinapunta ko yung papa ko doon na bibigay niya yung pera doon sa agency. Bayaran na kasi noon Kasi hindi ka naman talaga papaliparin nang wala kang dinadown sa agency. Pero binayad din yun ng buo, binayad ng father mo ng buo yung pera? Opo, yung 8,000 po. Hindi ko na ipapakilala yung tatay nyo. Baka ma-hold up pa yung Ang bait naman ni Papa. So, sobra. Teka, sorry I couldn't help but question. Ilan ba kayo magkakapatid? Bakit ikaw merong placement fee, ibang magkakapatid mo wala? 4 po kaming magkakapatid, Kuya Chong. 3 lalaki, tapos ako po, bunso. Kaya naman pala. Basta bunsong babae, may special. Unika iha. Oo nga, unika. Kaya, okay, now it makes sense. It's fair. Okay. So, paano paalamanan mo sa anak mo? Paano mo, syempre, hindi ba siya nagulat? O, I couldn't understand how can it happen, no? Hindi mo nakita pa sa phone lang. Paano? Kwento mo naman kami doon. Okay po. Ano po, nangyari, pinayagan po ako ng agency na umuwi 1 week para makalipad, makakapag-prepare ng mga gamit. Yun, okay. Ginugol ko yung time ko doon sa anak ko. Sabi niya sa akin, pupunta ka na ulit ng Manila, iiwan mo na naman ako ulit, sabi po niya. Okay. Pero sinabi mo ba that you will be out for a long, long time sa kanya? O hindi na dahil bata pa?
sinabi ko po sa kanya. Tapos may message po yung baby ko sa akin noon. Mm-hmm. Sabi niya, pag nasa Israel ka na, alagaan mo yung sarili mo. Alagaan mo din yung employer mo. Kasi yung anak ko, Kuya Chong, kung mag-isip, parang matanda. Kasi ang nag-alaga sa kanya, ang kalaro niya sa bahay, panay matatanda. Kasi kaya yung utak ng anak ko, matanda siya mag-isip. I see. Ang galing, ano? Marunong na siya. Alagaan mo ang amo mo. Which is actually the secret. Totoo yan. Galing. So, nung nagpaalam ka, obviously, some of your loved ones, yung mga relatives and friends, ay nagbigay ng payo sa'yo. Pwede bang malaman kung ano yung payong tumatak sa puso mo? Opo. Unang-una dyan yung mama ko. Kasi, hindi siya sanay na lumalayo ako. Kasi, that time na nag-aaral pa ako, na nandun pa ako sa poder niya, talagang bantay sarado ako sa kanya. Hindi ka makaalis ng bahay nang hindi siya kasama. So sabi niya sa akin, sigurado ka ba talaga natutuloy ka? Sabi niya sa akin. Sabi ko, andyan na lahat. Prepare na. 1 week na lang. Ngayon pa ba ako susuko? Sabi ko sa kanila. Tapos sabi ng mama ko, sige kung yan ang desisyon mo. Sige, alagaan mo na lang yung sarili mo doon kasi malayo ka sa amin. Ganon din yung papa ko. Hindi ko makausap din yung papa ko that time kasi hindi sila sanay na malayo nga ako. Oo. Pati yung papa ko. Although yung papa ko, Kuya Chong, sa totoo lang, mula nung pinanganak ako hanggang itong, matanda na ako, 26 na. 5 beses ko pa lang kasi nakasama ang papa ko. Kasi dati siyang OFW ng Saudi. For almost 29 years siya sa Saudi. Wow. Ang tagal nun, ha? So, bihira mo rin pala siyang makita. Opo. So, okay. So, kaya naman siguro na naiintindihan ka niya kasi pinagdaanan niya yung pinagdaanan mo na. Opo. No? In fact, sa dulo ng ating interview, tatanungin ko din yan. Pagka si Iram ay lumapit sa iyo at magpaalam na gusto niya magtrabaho sa abroad as cultural dancer, papayagan mo ba? Hindi, joke lang. Well, but at least you have 1 week to prepare your family, to prepare your loved ones before you headed for Israel. So, pwede bang malaman kung ano ang laman ng iyong mga maleta, ang loob ng iyong maleta, at saka yung laman ng puso mo nung ikaw ay paalis na? Opo. Bali, nung malapit na akong aalis, 1 week na. Siyempre, bumili ako ng bagong luggage ko. Binilhan ako ng mama ko kasi lahat sila, kahit na may baby ako, lahat sila, hindi kami sa totoo lang, Kuya Chong, lahat kami magkapatid, panay sila lahat, panay magulang ko lahat, pantay-pantay yung trato nila sa amin. Kung ano yung binili sa isa, doon, ganun din yung pangalawa, pangatlo, pangapat, pantay-pantay yan, walang lamangan. Okay. So, yun, binilhan ako ng bagong luggage. Tapos, kaunti lang naman yung dala kong damit kasi sabi ng daddy ko, wag ka nang magdala ng masyadong maraming damit kasi kung may nagustuhan ka naman doon, makakabili ka naman. Para hindi ka na mag-over bagahe, sabi sa akin. Kasi pag nag-over luggage pa ako, magbabayad na naman ako sa airport. Oo nga. Pero, this is kind of unique, no? Ang father mo kasi is an OFW. At sabi mo, galing ng Saudi Arabia, di ba? Hindi ba siya natakot sa'yo na ikaw ay pupunta ng Israel? Hindi po siya natatakot na pumunta po ako dito sa Israel. Mas natatakot pa siyang mas mag-apply ako sa Saudi kaysa dito. Oh, okay. Okay. So, yan. Well, kayong mga nakikinig, kayo na po ang mag-isip kung bakit ganun ang pananaw ng kanyang ama. Marami po tayong mga previous episodes on that. So, I hope you do your assignments, no? Katulad ng ginawa ng ating katyong na ito, na si Zell. Mukhang maraming kakwentuhang mga kaibigan. Alam niya na yung mga rates. Although, I don't know now, no? Kasi kanina, Zell, sinabi mo na mababawi mo yung placement fee in 6 months. Totoo ba yun? Hindi. Hindi. Para sa akin po kasi, Kuya Chong, kasi before po akong papunta dito, ang daming discrimination para sa akin, ang daming discrimination ng mga tao. Although na sabi sa amin, hindi yan tatagal
na OFW kasi walang ginagawa sa bahay. Mm-mm. Doon niya yan, senyorita. Lahat walang ginagawa. So paano yan tatagal? Paano yan tatagal sa isang trabaho, lalo OFW pa siya? Hindi niya alam, hindi ko kasi nakikita naglilinis, nagluluto or whatever, pero hindi nila alam yung ginagawa ko talaga na totoo sa loob ng bahay namin. Oo. Parang inaakusahan na lang nila ako bigla, parang ganon. I see. So yun ang naging parang mo, dala-dala mo, parang gusto mong patunayan sa kanila na hindi ako yung akala ninyo na sitting pretty lang, no, na senyorita. Was higit ako diyan. So sa puso mo, yun yung dala-dala mo yung gusto mong patunayan, no, na mali kayo at kaya ko to. Maganda, no? So, mayroon bang eksena sa airport? Di ba ikaw lang mag-isa? Ay, patay. Kwento mo naman kami dun. Opo, meron po. Ang nangyari po kasi that time syempre, nagbabiyahe na kami papuntang airport. Kasama kasi yung mama ko, yung hipag ko, tapos yung anak ko, tapos yung pinsan nung hipag ko na naghatid sa amin. Mm-mm. Kasi yung daddy ko, hindi na siya sumama, Kuya Chong. Kasi, po, may business, parang gano'n na lang po. May business siyang naiwan dun sa Oo, and Tapos, baka hindi mo nga alam, Hazel, kasi sanay siya na siya yung umaalis. Ngayon siya yung iniiwan, baka hindi na siya sumama, baka hindi niya matagalan. Di ba? Opo, siguro, baka ganun po. Siyempre, alam din niya po yung feelings ng aalis. Oo. So ano nangyari? Ang nangyari po, parang, kasi ang flight ko noon is 6:30 ng gabi. Mm-hmm. So, nandun na kami ng 4:00 kasi bawal nga malate sa airport. Mm-hmm. So, nandun na kami. Almost 3 hours din kami siguro doon na naka-stay lang hanggang inantay ko yung agent ko. Kasi hinatid din ako ng agent ko, Kuya Chong. I see. Okay. Silang dalawang mag-asawa. Napakabait nitong agent kong dalawang to. Wala rin po akong masabi sa kanila. Mm-hmm. Kasi mula nung yung papel ko, tinutukan talaga nila na hindi nila ako pinabayaan. Talagang sinubaybayan nila. Mm-hmm. Tapos yun, may padala kasi yung agent ko sa akin na mga sigarilyo, chicharon para sa kapatid niya na nandito sa Israel. Kaya mo naman pala mabait. Okay. Sorry. Okay. So, inabot nila sa airport, no? Hindi ka nag-alinlangan na baka may lamang, alam mo yun, may lamang epektos. Hindi ka nag-alinlangan doon? Kuya Chong, kasi ako po yung naglagay doon sa luggage ko mismo. Hindi po sila. Hindi ko hinayaan na mahawakan nila yung luggage ko. I see. Ako po ang naglagay doon. I see. Yung Okay. ng papadalan nila. Okay. Tapos, natatakot din ako kasi ang laki ng dala kong perang pinadala sa akin ng agent ko noon. Na ibibigay ko sa boss nila dito sa Israel. Oh, parang boss nila. Bali part of the placement fee mo, iaabot mo doon. I see. Okay. Opo, kasi ang nangyari, nagbigay ako ng 90,000 sa mismong agent ko, and then yung remaining, dala-dala ko yun, papunta dito sa Israel, na ibibigay ko doon sa boss nila. Sus Mariosep, no? Ay, nako. Okay. So anong nangyari? May dala kang mahalagang bagay. Kailangan mong protektahan. Nandiyan yung mahal mo sa buhay, sa nagkasama mo. Hindi ba sari-sari na yan nasa utak mo? Yun na nga po eh. Ang nangyari, syempre, pera yun eh. Hindi ko rin basta-basta yun ilalagay kung saan-saan. So, syempre, safety ko yun. Nasa hand carry ko yun. Nasa bulsa ko lang. Kahit ganong halaga, siniksik ko ng siniksik hanggang magkasya yung pera ngayon dito sa bulsa ko. Naku, marami pa namang nangyayari sa airport, di ba? Okay. So, go ahead. What happened in the airport? Tapos, yun na. Papasok na ako ng airport. Yung anak ko, tawag dito, hinawakan ako sa may paa. Ayaw akong paalisin. Nako. Sabi niya, Mami, wag ka nang aalis. Hindi na ako magme-melt. Sabi niya sa akin, magiging good boy na ako. Gumaganon siya sa akin. Sabi ko, kung hindi ako alis, anong magiging kinabukasan mo? Sinabi ko na talaga, indirect to the point ko na talaga sa kanya. Na ganun na nga, para sa'yo naman to. Tapos sabi niya sa akin, sige, kung aalis ka, sabi niya sa akin,
kada 2 weeks, uuwi ka. Para yung ginagawa ko na, parang nasa Manila pa ako dati. Oo nga. So, sabi ko, sige, gumano lang ako para malang makaalis ako, Kuya Chong, doon sa kinaroroonan ko na upuan. Papasok. Kasi time na parang 1 hour na lang. Papasok, magpa-flight na ako. Tama. So, gano'n. Yung mama ko kasi, ayokong tignan yung mama ko kasi iyak ng iyak. Iyak ng iyak. I mean, I couldn't blame her kasi unika iha di ba? Opo. So, ganun po yung nangyari. Iyakan. Pero, hindi ako umiyak sa kanila. Hindi ko pinakitang pumatak yung luha ko sa harap nila mismo. Nung nasa loob na ako, doon ko binuhos lahat ng iyak ko. Ayoko makita na umiiyak ako na nakikita ng family ko. Yung so, umiyak ka, di ba mahapdi sa puso yun? Di ba pag umiiyak? Oo. Siguro ngayon, no? Ilang taong ka na sa Israel ngayon nagtatrabaho? 1 taon mahigit po. 1 taon. So, siguro naalala mo yung hapdi ng puso. Siya yung mo ngayon, drive mo ngayon para lalong pagigihan ng trabaho mo. Sobra po. Kasi pag naalala mo sila, lalo yung anak ko, iyak ka na lang bigla. Siyempre, andun pa rin yung homesick. Hindi mo matatanggal yan sa isang OFW. Lalo, isa kang ina. So, hindi mo matatanggal sa puso mo yan na isipin siya. Alam niyo, Kuya Chong, ang ginagawa ko, para hindi ko siya maalala. Kasi, dito sa Israel kasi, araw-araw, may free kang 2 hours. What do you mean 2 hours? May free kang 2 hours dito. May rest kang 2 hours. Okay. Pero matutulog ka rin, di ba? Hindi po. Hindi ganun ang ginagawa ko. So, ang ginagawa ko kasi laging bumibisita yung anak dito na babae, ng anak ng alaga ko. Minsan, 3 hours, 4 hours siya dito. Sabi niya sa akin, kung aalis na ako, i-message na lang kita. Tatawagan kita o magte-text ako sa'yo na umuwi ka na, sabi niya sa akin. So, ang ginagawa ko, Kuya Chong, yung pag-i-stay niya dito ng 3 to 4 hours, nagpa-part-time ako sa labas, naglilinis ako. Pero bawal yan, di ba? Yung mag-part-time ng hindi yung nakalagay sa visa mo? Opo, bawal po, sa bawal. Basta huwag ka lang magpapahuli kasi ang immigration po kasi dito sa Israel is nagkalat. Ikaw talaga. Hindi mo alam. Nagkalat po sila. So, ang ginagawa ko, sa kabilang building lang kasi yung nililinisan ko dito. I see. Bali itong apartment namin, tapos sa kabila lang po, parang walking distance lang. I see. Tapos, ang nagpapalinis sa akin dyan, Kuya Chong, is Pinay. Asawa niya, Israeli. I see. So ganun po, parang sa isang linggo, 2 beses ako naglilinis sa kanya na 3 hours. I see. So, nakakadagdag ito sa kinikita mo? Opo, kasi ang per oral po nila kasi dito, pag magpa-part-time ka, is 50 shekel. Which is 50 shekel per hour. Kung depende kasi sa dollar yun, Kuya Chong. Kung halimbawa, mataas ang dollar, ang 1 shekel nila is 12 pesos. Minsan, mababa is 10 pesos na lang. Pero, ang ginagawa ko para hindi na ako mag-isip pa kung magkano yung butal, nira-round off ko siya sa 10 pesos. So, 50 shekel is equals to 500 pesos sa Philippine money. I see. So, nakaka 3 hours ako or 4 hours. So, meron na akong 2,000 pesos. Imagine mo, no? 200. Simpleng-simple, no? Konting diskarte lang. And isa pa sa sinabi mo, dumidiskarte ka rin, di ba, sa online. Di ba, ikaw ay mayroon ding konting online marketing or online business. Ano ba ito? Ano ba yung binibenta mo para makapag-extra income ka pa? Authentic po ang mga binibenta ko, sapatos, damit, bag, and then, minsan inaangkat ko siya sa ibang bansa, halimbawa US, Canada, kung may friend ako na magsasabi, friend, sale, ipapabox ko na to, isang box, bultuhan to, ipadala ko sa'yo. Ganun ang ginagawa ko, tapos pinupost ko siya sa Facebook. Naku. Then mag-order po sila. Ang lakas ng loob mo, so maraming darating sa'yo, ilalagay mo lang sa kwarto mo, tapos buti na di-dispose mo.
Opo, kasi ang ginagawa ko, Kuya Chong, sabi ko sa friend ko, picturean mo yung mga items, isend mo sa akin, ipopost ko muna kung ano yung order, yun yung orderin ko sa'yo. Okay. So, ganun po. Ganun pala. So, mga kaibigan, ang OFW On Air Podcast, meron hutong ibang show. Paano maging negosyo. I-guess natin itong ating guest na si Hazel. Ang galing, ano? So, yeah, very good. Very good. Very enterprising. Tama yon na nagagamit ninyo ang mga libreng oras ninyo sa pagdagdag no, sa inyong mga kinikita. Ngunit nabanggit mo rin kanina, Zel, na may homesickness na dumarating sa'yo. On that regard, no, ano ba yung pinakamasamang experience, no, na naranasan mo dyan sa Israel? Ang unang na-experience ko po dito, itong alaga ko po, Kuya Chong, nung una, ang hirap ng ugali niya. Hindi naman sa mahirap, pero pag sinabi niya, bigla na lang sumisigaw, sisigawan ka, sasabihin sa'yo na, you are not good. Gaganon siya sa akin. Sabi ko sa kanya, wala naman akong ginawa sa'yo. Sabi ko sa kanya, syempre ang alaga ko, Kuya Chong, Alzheimer kasi to Dementia, Alzheimer, so naghalo-halo na. So, kung ano yung gusto niya, sinusunod ko. Okay. Parang going on the flow lang ako sa kanya para makapag yung ugali naming dalawa. Pero minsan din kasi nauubusan ka rin ng tinatawag nila dito sa Israel na sablanut, pasyensya. Sablanut, okay. Sablay, ibig sabihin. Okay. So sabi ko, nung naka 3 months ako sa kanya, sabi niya lagi sa akin, you are not good to me, sabi sa akin. Sabi ko sa kanya, bakit? Anong ginagawa ko sa'yo? Lahat naman ng inuutos mo, ginagawa ko. Tapos yun, sinusumbong ko sa anak na ganun nga yung nangyayari sa aming dalawa, na hindi kami magkasundo nung una. And then, nung lalayasan ko na siya talaga, magpaparelease na ako, Kuya Chong, kinausap ako ng anak na sabi sa akin, kung kaya mo pa, magtiis ka muna, pero pag hindi mo talaga kaya, wala na kami magagawa doon. So, ang ginawa ko, Kuya Chong, pumasok na naman sa utak ko yung discrimination na nangyari sa akin sa Pilipinas na, tatagal yan sa trabaho. Sabi ko, sige, kakainin ko yung pride ko. Ang galing. Kaya ko to. Ang galing. Sabi ko, okay. Sabi ko, kung nakakaya ng iba, yung mga iba nga sinasaktan ng amo, nagtitiis sila. Ako pa kaya na hindi ako sinasaktan, pero sa salita, sobrang sakit. Sabi ko, sa salita lang to. Pero hindi naman ako physical na sinasaktan. So, kaya ko to, kakayanin ko. Sabi ko, yun yung laging pumapasok sa utak ko hanggang nakuha ko yung loob niya, Kuya Chong. I see. Ngayon, ngayon, 1 taon mahigit ako dito, Kuya Chong. Maniwala man kayo o hindi, never ako nag-day off sa kanya. Wow. Galing, no? Yung alaga mo may Alzheimer. Babae to, lalaki? Babae po. At hindi naman to nananakit. Kasi may mga ganun hindi. I see. Well, good for you. At least nakayanan mo. Natutuwa ako, no? Kasi ginamit mo yung panunot niya na nakuha mo sa Pilipinas, no? Kasi yung iba, baka bumigay na, no? Pero sa'yo, even if it is negative, you turned it around, ginamit mo siyang parang mitya, no? Ginamit mo siyang pampalakas ng loob para patunayan na, hindi, kaya ko to. So ngayon, stable ka na dyan. Masayang Opo, kasi nakuha ko na yung ugali po niya. Kasi nung una, grabe talagang iihi, tatai yan, saan. Alam niyo, nasa utak ko na lang, Kuya Chong, nagdadakot ako ng tai niya. Dollar. Pagbabayad ako ng utang, dollar to. Na lang ako sa sarili ko. So, sabi ko, kaya ko naman, sabi ko, nasisikmura ko lahat ng mga sinasabi niya sa akin na masasamang salita. Tapos nung one time na naman, siguro, parang bumigay na rin ako sa kanya. Sabi ko, kung ayaw mo sa akin, i-release mo na ako. Sabi ko sa kanya. Tapos nung kinaumagahan, Kuya Chong, nagulat ako kasi umagang-umaga, 6:00 ng umaga, pinuntahan niya ako dito sa kwarto. Kasi nagbalot-balot na talaga ako para pa-release sa kanya. Pinuntahan niya ako dito sa kwarto ko na, pasensya ka na sa mga sinabi ko sa'yo, huwag ka lang aalis. Wow. Sabi niya po sa akin. So, sabi ko sa kanya, naawa ko sa kanya kasi yung mukha niya talagang nakakaawa. Oo, malambing. Sabi ko,
Opo. Mm-mm. Opo. I So, see. ganun po yung nangyari. Sabi ko, sige, hindi na ako aalis. Sabi ko sa kanya, mag-i-stay na ako dito hanggang sa nakuha ko yung loob niya na pag gusto ko mag-day off, ayaw niya, Kuya Chong. Sabi niya, hindi ka mag-day off, dito ka lang sa tabi ko. Oo. I just want to make a follow-up question, no? Pwede bang bigyan mo nga kami ng isang paraan na ginamit mo sa kanya, yung technique, para makuha mo yung loob niya. Turuan natin ang ating mga nakikinig, no? Anong ginawa mo? Oo. Sige po, ang ginawa ko po sa kanya, lahat ng gusto niya. Kasi ang alaga ko, Kuya Chong, do this, do that. Pag maglilinis ka, talagang, as in talagang sobrang linis. Ayaw niya nang may nakikita siyang alikabok. Ayaw niya nang, kasi ginaganon ng kamay niya eh. So, mayroon siyang, squeak test. Squeak! Kailangan. Ginaganon niya. Okay. Tapos, sabi niya sa akin, sa paglilinis, okay ka, walang problema. Sa pagluluto kaya, titry kita, sabi niya pa nga sa akin. Kasi may tinatawag sila dito na bituwak lumi sa Israel. Yun yung mga nagluluto sa kanila. O kaya chef, ganyan. Opo, kaya naglilinis sa kanila. Ngayon, mabait kasi yung pamilya nitong alaga ko yung mga anak Sabi sa akin, kung alam mo magluto, hindi na kami mag-hire ng bituwak lumi. Ibibigay na namin yung sahod ng bituwak lumi, ikaw na lang magluto. Sabi ko sa isip ko, okay to. Sabi ko, okay to. Sabi ko, kaysa naman mag-hire pa kayo, ako na lang magluto. Mahilig din naman ako magluto I see. So, ganun po Kuya Chong yung nangyari. Hanggang kung ano yung tatanungin ko yung alaga ko, anong gusto niyang pagkain. Yun po yung tinatanong ko lagi sa kanya. That time, nung dumating ako dito, hindi yan makalakad, Kuya Chong. Itong alaga ko. I see. Kasi yung sa tuhod niya, tawag dito, masakit lagi. Alam niyo, ang ginawa ko, Kuya Chong, in-apply ko yung, alam niyo yung tinatawag nilang sa Pilipinas na hilot. Hilot. Naghihilot ka. Oo. Opo. Kahit hindi ka marunong. Opo. Hindi po. Alam ko po kasi syempre kasi nursing, no? nakapag-duty ako sa mga fracture na mga tama. paa. So in-apply ko yung napag-aralan ko sa kanya. So ang ginawa ko, bumili ako ng oil. Sinaga ko to araw-araw, hinihilot-hilot tong paa niya hanggang sa nakalakad siya, hanggang wala na siyang tungkod. Naglalakad na siya. Tapos every morning ang ginagawa ko, pinapabangon ko sa kama. Maliligo ng umaga. Tapos, pagkatapos ko siyang pakainin ng umaga, pinupunta ko siya sa park. Pinapasyal ko siya. Ganun lagi yung rotation namin. Parang private nurse ka, no? You're more than a caregiver now, no? Kasi nga, because of your knowledge, no? Gawa ng nurse ka sa Pilipinas, nadadagdagan mo ng extra ng serbisyong yung amo. So, well, let me turn around the question then. Ano naman yung pinakamasayang sandali ng buhay mo dyan, no? Sa Israel? Dito po, ang hindi ko po makakalimutan sa kanila is, nagpunta kami ng London. Lately lang, Kuya Chong. London as in Europe? Sa Europe? Opo, sa Europe. Kasi, anong nangyari, that time, October yun Kasi, ang New Year kasi nila sa Israel is September. So, nagpunta kami ng Europe, London ng October kasi kinasal yung apo ng alaga ko sa Europe. I see. Ngayon, dapat lahat ng family nandoon. Sabi ko naman sa kanila, okay lang naman na mag-stay ako dito kahit hindi nyo ko dalhin. Walang problema sa akin. Pero pinagduldulan ng alaga ko, hindi ako sasama na hindi sasama si Hazel sa akin na walang magbabantay. What? Yun, pinagduldulan niya yun sa anak niya. Hanggang sa Pechong. Ang galing. Then, na-process yung papel ko papuntang London. Nabisahan ako papuntang London. Kasama ko sila lahat. Sila lahat ng gumastos. Oo, ilang araw ka doon? Po kami doon. I'm sorry, ilan? 6 po. 6 weeks? 2 weeks. Dalawang po. Wow! Speaking London ka na pala. Ang galing. Yun po yung naging experience ko sa kanila
na sobrang saya dito na hindi ako tinuring talagang iba hanggang ngayon. Alam niyo yung pagkain nila, isusubo na nga nila sa bungangan nila, bibigay pa sa yung caregiver nila. Wow. You know what? It's because you have done a human job. Ang galing ng ginawa mo. Well, at this point, pasensya na, paistorbohin lang kita. Nais ko lang ipaalala sa ating mga nakikinig, hey, that you are listening to OFW On Air Podcast. Ito po ay isang lingguhang internet program na ang layon ay magbigay ng boses sa ating mga bagong bayani na katulad ng ating beautiful na si Hazel na nakapag-London pa, may bonus, upang makapagbigay sila ng mga turo, ng mga gabay, at lalong-lalo na inspirasyon, no? Sa mga bagong OFW at sa mga aspiring OFWs, those na nagbabalak na magtrabaho sa abroad. Kung ang podcast na ito nga pala ay libreng mada-download sa ating website at www.ofwonair.com at libre din na mada-download sa Apple iTunes. So kung kayo ay mayroong mga comments sa akin tungkol sa ating OFW On Air podcast, mag-email lang po kayo dito sa ofwonair@gmail.com. Okay? At kung nakikinabang tayo, marami tayong natutunan sa ating programang ito, i-share naman natin ito sa ating mga kamag-anak para mas marami pa tayong matulungan. Di ba? So, balikan natin ang ating katyong na taga-Israel na sa loob lang ng isang taon, nakuha niya na ang kiliti sa mga magitan ng pagluluto. Yan nga ang tip niya, no? Pagluluto, yung kanyang paghihilot sa tuhod. So, maraming paraan, no? Pinakikitaan tayo ng dalawang example. Maganda. So Zel, balik tayo ulit, no? Pwede mo malaman kung matagal ka na, 1 year. I think sa mga na-interview ko dyan, yung iba dyan, mga ilang buwan pa lang, sa nakikita mo, lumalabas-labas ka ba sa do you go out dyan sa kwarto niyo pag linggo? Nagsisimba ka ba? O namamasyal ka ba? May pagkakataon ka bang magmamasyal? Opo. Binibigyan po ako ng time ng anak ng employer ko kada sahod. Oh. Or kung gusto mo every Sunday, basta magpaalam ka lang sa kanya na lalabas ka hanggang nandito pa yung isang kapatid nila na magbabantay sa nanay kasi nga ayaw ng alaga ko na may reliever. Ayaw niyang kumuha ng reliever kasi although daw, baka daw makuha kong reliever, ipapatayin daw siya, parang ganon, yung nasa utak niya. So, hindi sila nag-hire ng reliever. Yung anak na lang na babae. Okay. So, I'm sure aware ka, nakikita mo sa kapwa mo, mga kababayan mo dyan sa Israel, yung mga problema. Bukod sa, wag na natin pag-usapan yung placement fee. I think na na natin yan, we talk about it already, no? Kung paano mo inisip na kaya mo naman palang i-cover yan after some time, no? Kaya mong abutin at kikita ka pa na mas malaki, no? Pero bukod sa placement fee, ano ba ang nakikita mong problema ng mga kababayan natin dyan sa Israel? Dito po, ang nakikita ko po, Kuya Chong, karamihan sa kanila kasi, ang problema kasi nila dito talaga is employer. Mga ibang employer kasi, hindi kasi lahat ng employer dito, Kuya Chong, is pure Hudyo sila. Hindi lahat pure na taga-Israel talaga. Mayroon yung iba, half Arabic, half na taga-Israel. Parang ganon. So yung ugali talaga, doon talaga nagkakahirap na hindi maunawaan ang bawat isa kasi syempre yung isa yun ang gusto, yung isa yun ang gusto. Kaya ang nakikita ko po talaga dito is yung ugali ng ibang employer. I see. Parang sinasabi mo, may ibang pamilya na meron dalawang kultura. So mas mahirap mag-adjust pagka may Arab at saka may Israel, na ikaw nasa gitna ka at dalawang kultura pinakikisamahan mo, no? Ganon. Ganun ba? Parang ganon na nga po kasi hindi ko naman nila
hindi ko naman po nila lahat. Oo. Ng lahat ng employer po dito. Yung mga iba kasi na may mga halong tawag dito, lahi is Bastos, Manyakis, ganon. Oh, may mga iba. Oh, so mataas ba ang dyan? Mataas ba ang abuse? Marami ka bang nababalita ang mga abuso sa ating mga kababayan? Sa ngayon po, wala pa po ako nababalitaan na sinasaktan, although hindi kagaya ng mga Saudi, mga ibang lugar. Pero ang Israel talaga, kasi takot sila dito, Kuya Chong, ang mga taga-Israel kasi takot sila sa human rights. Oh. Kasi pag sinabi mo nang magsusumbong ka sa pulis, yung mga yan, down to earth na sa'yo yan. talagang ano sila. Teka muna, bakit ikaw ang nananakot? Hindi sila. Hindi naman po. Okay. Hindi ko po matatakot tong alaga ko, Kuya Chong, kasi retire po ng policewoman to. Tapos yung dalawang anak is police din sila. I see. So, pero ang kagandahan sa kanila, sila, pantay-pantay sila kung tumingin, no? Fair sila, alam nila na ikaw ay tao rin na kailangan mo rin ng breaks, no? In fact, dun sa pinagtatrabahoan ko dati, I always say this, no, sa mga tao na yung mga champion, kailangan din ng breaks, kailangan din magpahinga. So, well, speaking about breaks, no, there probably are moments, no, ikaw na nagbanggit kanina na it breaks you down, no? Talagang napapaiyak ka. Sabi mo, bigla ka na lang tatahimik, nalulungkot, naiiyak. I don't know kung sinong naalala mo. Yung bang anak mo, o yung mother mo, o yung father mo. There could be a lot of reason. Pag dumadaan ang ganitong klaseng pagkakataon, anong ginagawa mo? Paano mo na iibsan ang ganitong malungkot na emosyon? So, ang ginagawa ko na lang po, Kuya Chong, kasi talagang lahat naman siguro, hindi maiwasan yung homesick. Kinukuha ko yung gitara ko dito. Nag-gitara na lang ako, Kuya Chong. Nag-gitara ka? Opo, hindi po ako ng gitara kasi mahilig din ako sa mga music. Although, hindi maganda yung boses ko kahit trying hard kumanta. Ganun ba? Pero alam ko rin naman pong gumamit ng mga ibang instrument. So, doon ko nililibang yung sarili ko. I see. O kaya, minsan, browse sa mga order, yung mga sa online ko. Yung online business mo. Pero, so, beautiful, no? May nabanggit ka about gitara, no? So, pumasok lang sa isip ko. Hazel, nung syempre, tumanggap ka ng pera, di ba? Anong unang gamit ang binili mo? Yung medyo mahal? Hindi kasi ako bumili ng gamit dito, Kuya Chong. Talaga, lahat ng gadget na dala ko is galing pang Pilipinas to. Dala ng papa ko. Lahat. Yung gitara mo, galing Pilipinas yon? Ay, hindi po. Hindi po. Binili ko po yon dito sa Israel, yung gitarang yon. Pero, last December ko lang yun nabili. Pero, ang una ko po talagang ginawa, nung unang sahod ko, pinadala ko po lahat, binigay ko sa papa ko lahat. Yun. I see. So yun nga, no? Well, I don't know if you're willing to say how much you're getting, but it's okay. Kahit man lang percentage, no? Paano mo binabudget yung pera mo? How much, how many percent, no? Goes to remittance? Ilang porsyento naman yung diretso sa ibang bisyo? O sa ibang sa ibang bagay. Wala pa akong bisyo, Kuya Chong. Yung gitara, bagay, hindi naman bisyo yan. Okay, hobby siya. So, pwede mo bang kwentuhan kami, paano ka nag-allocate ng iyong pera? So, ganito po yun. Ang ginagawa ko kasi, hindi alam talaga ng parents ko na may mga online ako dito. Na may mga part-time dito. Hindi ko sinasabi sa kanila. So, kasi gusto ko naman umuwi ng Pilipinas kasi i-surprise sila na parang tatanungin ka ng magulang mo. Parang alimbawa, pumunta kayo ng mall. Parang gusto ko yun. Parang gusto kong bilhin kaso walang pera, parang ganyan. So, papasok ka naman na, syempre, may konting ipon ka. Sige, anong gusto nyo dyan? May konti akong ipon, parang ganon. Parang bibilihin mo yun para parang presence mo sa kanila. Parang gusto ko ng ganon. So, ang ginagawa ko,
every sahod ko, ang binibigay ko sa mami ko o kaya sa daddy ko na pinapadala is $1,200. Every sahod yun? Ang laki naman ng sweldo mo. Grabe naman. Teka, every sahod yun. So, pero meron ka pa bang natatabi? Ilang percent ang natatabi mo? Opo, may naiiwan naman po sa akin. Kasi libre po lahat dito, Kuya Chong. Sagot lahat ng employer mo pag stay ka sa kanila. Pag stay out ka, yun yung marami kang bibilhin. Yun yung marami kang gagastusin. Pero dito kasi, stay ako, tapos may food and allowance pa ako sa kanila everyday na 60 shekel. So, yun yung tinatabi ko. Tapos yung allowance ko sa kanila, ang allowance ko dati sa kanila, Kuya Chong, is 100 shekel. Pero nung nagtagal ako ng 6 months sa kanila, ginawa nilang 200 shekel ang allowance ko. Wow. Alam mo, Hazel, I couldn't help, no? Di ko malubos maisip. Mukhang malaki ang sweldo mo. I think, hindi ka ba, ikaw ba caregiver o private nurse? Caregiver po ako dito, Kuya Chong. Parang sweldong private nurse yung ano mo eh. No? Hindi. I-explain ko po sa inyo. Total, nandito na rin po tayo sa usapang ito. Ayoko rin pong mag-deny or baka sabihin hindi ako nagsasabi ng totoo. Okay. Kasi maswerte kaming baguhan dito sa Israel, Kuya Chong, kasi mataas na ang sahod talaga. Kasi ang nakalagay sa kontrata namin is 4,000 shekel. Convert to Philippine money, almost 50,000 siya. Okay. So, ang nangyari dito sa ang nangyari dito sa employer ko kasi, hindi sila madamot, Kuya Chong. Okay. Hindi sila mahigpit sa pera. Basta, ang sabi lang sa akin, basta maalagaan mo mabuti yung nanay namin, mapalakas mo siya, walang problema ang pera sa amin. Hindi namin iniisip ang pera, basta ang gusto lang namin, tumagal ang buhay ng nanay namin, sabi nila sa akin. Wow. So, ganun. Yeah. Ganun ang ginawa ko. Kaya nung yung nagustuhan nila yung serbisyo mo, tsaka ka in-increase ang kanila, hindi sila nagdamot, no? Pero ikaw ba? Eto, para lang, kasi gusto kong makapag-impart tayo ng leksyon, no, sa ating mga nakikinig. Nung ikaw ba ay nagsipag, di ba sabi mo kasi na gusto mo nang umalis eh, pero binaliktad mo yung psyche mo, no? Sinabi mo, hindi, kaya ko to, gusto kong patunayan. So, ginalingan mo. Yung ikaw ba ay nag-isip na galingan mo yung trabaho mo, naisip mo ba na i-increase ang kanila? Para sa akin po, Kuya Chong, hindi ko inisip na i-increase yung sahod ko. Sabi ko, increase man o hindi, walang problema. Ang gusto ko lang, maging komportable ako sa trabaho ko at maging komportable ako sa alaga ko. Makapagsundo kaming dalawa. Yun lang po yung tumatak talaga sa isip ko. Then siguro nakita ng mga anak sa akin na gano'n na talagang bawat ng nanay nila, bawat galaw, nandyan ako, bawat galaw, tinututukan ko yung nanay nila. Siguro na sinabi ng mga anak na, itong na-hire natin para may pagpapahalaga sa nanay natin. Parang ganon. So, hindi ko in-expect sa kanila na every 6 months, tinataasan ako ng sahod. Wow. Hanggang sa umabot kami ng itong 1 year ako, umabot uli na binigyan ako uli ng increase sa sahod ko. Wow. Kaya mo pala nasabi na with resounding yes, na kaya mo nga i-recover in short a time yung binayad ng father mo na 8,000. Ano? Kasi maganda ang papopromote sa'yo. Gusto ko lang, pasensya na, Hazel, if I take some time from your interview kasi ang ganda ng mga nababanggit mo eh. Marami sa atin kasi ang nagtatrabaho lagi iniisip is kailangan sweldohan ako. O kaya kung walang ganun, parang pinipitik nila yung trabaho, minamadali, di ba? Hindi nila inag-iigihan. Pero sa'yo, baliktad, pinag-igihan mo, tapos after effect na lang yung pag-i-increase sa'yo. So, maganda hong tularan yung mga ginagawa ni Hazel. Sana sa ating mga kachong na nakikinig, hindi ho naman sa pinagsasabihan namin kayo, but I think that's a very good mindset, no? Na makuha natin
from this interview. Yun pa lang, siguro, sulit na yung pakikinig ninyo. What about communication, Hazel? Paano ang parenting mo kay Imrak? Ito na naman tayo. Iram. Oh. Okay, Iram. How do you teach him? Kasi malayo ka. Lumalaki yung anak mo in his very informative years. Paano ka nagiging isang magulang? Ano ba technique? Opo, ganito po yun. Ang ginagawa ko sa kanya, Kuya Chong, kasi half day lang yung pasok ng anak ko. Bali, ang pasok na kasi is 10 ng umaga hanggang 1 ng hapon. So, yung remaining na 2 to 7, nag-uusap kami ng anak ko talaga. Talagang pinopokus ko yung attention ko talaga sa kanya na dapat araw-araw ko siya makausap na hindi ako dapat maglagtaw ng araw o oras na hindi ko siya makausap. Kasi yung anak ko, Kuya Chong, siya na yung nagda-dial eh. Tinatawagan na niya ako. Ganon. So, paano? Meron siyang cellphone? Binigyan mo siya ng cellphone? May internet kayo? Paano ang setup para isalarawan natin para yung mga nakikinig can also, maybe follow the same setup? Apo, ganito po. Before po ako umalis ng Israel, papunta dito, may internet na sa bahay. Mm-hmm. Naka-ano na yon, naka-fix na talaga. So, ang nangyari, walang problema sa communication sa amin kasi may internet. Kung halimbawa masablay man sa Skype, mayroong Messenger. Kung masablay sa Messenger, may WhatsApp. Kung may masablay man sa WhatsApp, mayroong Viber. Kung masablay man sa Viber, may Imo. Teka. So, lahat yan may account kayo sa bawat app na yun? Ang galing. Okay. Tuloy. Okay. Mayroon pong account doon. Bali, naka-fix na po yun. So, ganun po yung ginagawa. So, halimbawa, walang ilaw. Siyempre, no choice kayo. Walang internet. Mm-hmm. Parang ganun. Mm-hmm. So, ang ginagawa ko, pag may extra money ako, naglo-load ako ng regular load. So, tumatawag ako. Parang minutes lang din para makamusta lang yung bata. Mm-hmm. Maanuhan ko siya. So anong oras yan sa Israel pagka tumatawag ka sa Pilipinas? Mga anong oras yan sa inyo? Pag dito po sa Israel, tumatawag po ako sa kanila ng 2:00 ng hapon. Dito sa Israel. So, okay. Pilipinas 7:00 po. I see. So, okay. Pwede pala. So, kaya mo palang magpalaki ng bata ha? Pag nasa Israel ka. What about your son? Anong nakikita mo? May pagbabago ba sa tawag pa rin ba sa'yo ay ate? O tita na? Anong tansya mo? Hindi, iniba na niya yung tawag niya sa akin ngayon, Kuya Chong. Hindi na rin mami ang tawag niya. Tinatawag na rin niya ako pag tumatawag siya sa akin, mahal. Wow, marunong na mga Rinyo. Opo, sabi niya, mahal. Sabi niya sa akin, kumain ka na? Sabi niya sa akin, tapos na, ikaw kumain ka na. Gaganon ako sa kanya. Oo, tapos na. Pero ngayon hindi, ngayon hindi pa. Mamaya uli, sabi niya. Kasi, tawag dito, Kuya Chong, mahilig po kasi siyang mag-milk talaga. Parang habit na niya yung mag-milk talaga. Opo. Hindi nawawala sa kanya. I see. Pinalaki niyo atang mahilig sa gatas kaya malusog, no? Alaska boy. Yes po. Okay. Sagad po. Yeah. Bukod sa anak mo, Hazel, ano bang mga bagay o tao ang namimiss mo ngayon na 1 year ka na sa Israel? Ay, nakot Kuya Chong. Yung pagkain sa Pilipinas. Yung pagluluto ng mama ko kasi, ang mama ko kasi mahilig din magluto ng gulay-gulay yan eh. May pagka-Ilocano kasi yung niya eh, yung luto niya eh. So, lalo pag nagluto ng pakbet yan. Ay, nako. I see. Pawis lang yung alat. yung sabaw niya pawis lang. Okay. Kaya pala. Iba talaga yung fruit of labor, di ba? Pinaghirapan. I see. Sa kanya ka ba natutong magluto? Kasi sabi mo, kaya hindi ka nahirapan kasi marunong ka rin, mahilig ka rin magluto. Saan mo namana yung pagluluto mo sa kanya? Opo, sa mama ko po kasi sa mother side mahilig talaga sila magluto. Mm-hmm. Yung mama ko talaga, Kuya Chong, pag nagluluto yan, walang tikiman, amoy lang. Abang klase, no?
Oo nga. Amoy lang talaga amoy lang, alam na niya kung maalat yan o ano. Galing, ano? Maalat yan o matabang man o ano, whatever na lasa ng niluluto niya. So ngayon ako, nakikita ko lang, tinitignan ko lang, pero hindi ako nagluluto. Madalang ako magluto sa bahay kasi panay sila. So nung nagtrabaho nga ako ng Manila, syempre, ikaw na yung gagawa ng wala ka namang aasahang magluluto pagkatapos ng trabaho mo. Siyempre, ikaw talaga So, ganun ang nangyari sa akin. Oo, hanggang I see. Hanggang magamit ko yung napag-aralan ko na sa pagluluto. Ang galing. Okay. Sa tingin mo, Hazel, anong ugaling meron ka? Kaya na parang mabilis mong naintindihan, no? Mabilis mong naintindihan despite yung pinahirapan ka ng amo mo, namunti ka ng mag-alsa balutan. Ano bang ugaling meron ka kaya ka naging successful at nakatagal dyan sa Israel ng 1 taon ng mahigit? Siguro po, Kuya Chong, ang masasabi ko lang po, para sa akin, pag may gusto kang gawin sa buhay mo, huwag mong isipin yung sinasabi ng mga ibang tao. Ang mag-focus ka kung ano yung nasa loobin mo, ano yung nasa puso mo, ano yung nasa utak mo. Kasi kung makikinig ka sa mga ibang tao, bakit ang buhay ba nila, kaya ba nilang kontrolin ang buhay mo? Parang ganon yung nakikita ko sa sarili ko. Tapos, kung kaya ng iba, bakit ako na may pinag-aralan, hindi ko kaya? Napaka-imposible naman siguro yun. Yun yung lagi yung nasa utak ko, Kuya Chong, na sabi ko, para sa anak ko to lahat, para sa anak ko, para sa anak ko. Kaya ko lahat to, kahit anong hirap, kahit anong homesick ko dito sa Israel, kaya ko, basta para sa kanya, mas gugustuhin ko mang magutom ako kaysa yung anak ko, Kuya Chong, na makitang nahihirapan siya. Yun lagi yung pumapasok sa utak ko. So yung ugali mo na matinding pagmamahal sa yung anak, siya yung naging baon-baon mo para naging successful ka, no? Tsaka parang parang ewan ko kung inis ka ba sa mga paligid mo, pero in the previous question na banggit mo kasi, 'di ba, na oo, lahat ng tao naman kasi may opinion na magsabi sa iyo, ay yan, nako, unika senyorita yan, ganyan, 'di ba? Pero hindi mo pinakinggan, bagkos ginawa mo siyang dare, ginawa mo siyang challenge, 'di ba? Kaya okay, I got you there. So 1 year after you came in Israel, no? Masasabi mo ba na nakakamit mo na unti-unti ang iyong mga pangarap? Para po sa akin, Kuya Chong, nakamit ko na po kung ano yung gusto kong marating sa buhay. Ngayon, kasi syempre, ang promise ko kasi sa magulang ko, hindi ako uwi ng Pilipinas na hindi ako nakapagpatayo ng bahay ko. Hindi ko kayo nabilhan ng sasakyan. So, yun agad yung pumasok sa utak ko. So, ang mahal nun, darling. Sasakyan sa bahay. Opo. Ang nangyari po, syempre, yun na nga, na-increasean ako ng sahod, may mga part-time, may mga online business dito, na hanggang naipon-ipon. May gustong humiram ng pera, parang ganon, parang nakakatulong ka rin sa kapwa mo, na although walang interest, at least nakakatulong ka sa kanila. So para sa akin, nakamit ko na kung ano yung binato sa akin ng mga tao noon, na kung ano yung Hazel na nakilala nila noon, na nasa Pilipinas pa ako. Kasi Kuya Chong, yung sinasabi nila, totoo lahat yun. Wala akong ginagawa. Totoo yun. Hindi ka iha ka talaga namang, di ba? Hindi ka siguro nagluluto. Sabi mo nga kanina, tingin-tingin ka lang, di ba? Oo. Totoo po yun. Totoo yun lahat ng sinabi nila. Pero lahat ng yun, pinakita ko sa kanila na kahit ganon yung tingin nila sa akin na walang ginagawa sa bahay, kesyo ganito, ganyan. Pinatunayan ko sa kanila na yung sinabi nila is nakain nila. Ako yung nagwagi, hindi sila. Wow. Dulce. Ako ang nagwagi. Okay. Pero question ko lang doon sa online business. I'm just curious, Hazel. Mas malaki ba kinikita mo ngayon sa online kaysa sinasahod mo?
Sorry. Curious lang ako eh. Hindi naman po, Kuya Chong. Hindi pa. Para sa akin, wala nang, siguro kung sa mga baguhan dito, baka kung sa 10 kaming mga baguhan o pagpalagay natin 100 kaming baguhan, siguro nasa pangatlo o pangapat ako sa pinakamataas. Sa top 3, kumbaga. Opo, Successful. parang ganon. I see. Opo. I see. Parang ganon po. Magkano lang naman po yung sa online. Syempre, inaangkat mo rin yung magbabayad ka rin po ng shipping nila. Tama. So, may maliit din lang na pumapatong na hindi alam ng ngayon proud ako na magsabi at sa mga nakikinig, kahit marinig man ng mama ko na hiraman ako ng pera, may bibigay ako sa kanila ngayon. Oh, wow. Wow, ano na ha? Pwede nang magpapahiram. Okay. Hindi ko yun itatago sa kanila habang buhay na may pera ako, parang ganun. Hindi. Kung halimbawa wala silang pera, parang ganyan. Kami naman ang tulungan mo kasi noon syempre tinulungan ka namin. Ako naman yung makatulong sa kanila nang walang bayad, Kuya Chong. Alam mo yung pinaghirapan mo, pawis, dugo mo, puyat mo. Oo. Which begs to ask, no? Parang hinihingi ng pagkakataon na itanong ko to. Ikaw ba, babayaran mo ba yung tatay mo doon sa PlacePet Me mo? Yari ka ngayon. Kuya Chong, sa totoo lang, bayad na po. Wow! Woo! Galing. Okay. Hands up. Okay, saludo ako sa'yo. Okay. So, Hazel, kung ang anak mo ay lumapit sa'yo at nyo nga, magpapaalam na gusto din niya maging OFW, ito ba ipapayagan mo o hindi? Bakit? Para po sa akin, Kuya Chong, kung gusto man niyang mag-abroad, walang problema po sa akin. Basta piliin niya yung pupuntahan niyang bansa, kung safe ba siya doon sa pupuntahan niya. Kasi hindi naman po natin to kayang diktahan yung utak ng bata kung ano yung gusto niya. Malay mo, hinigpitan mo yun, lalong nagrebelde, lalong napariwara. Sino rin naman kawawa? Ako din na magulang niya. So, kung ano yung gusto niya, sige, susuportahan ko siya as long as kaya ko siyang bantayan doon sa ginagawa niyang tama ba itong gagawin niya, na i-straight ko yung buhay niya. So, sige, walang problema sa akin kung gusto niya mag-abroad, Kuya Chong. Walang problema. Palalayain mo siya, ha? Just like kung anong ginawa mo, no? Okay. Kung ang buhay mo ay isang awitin o isang pelikula, anong magiging pamagat nito? Sige po. Siguro, Kuya Chong, kung sa akin, ang magiging pamagat siguro ng kantang to. Oo. Kasi paborito to ng mama ko eh. Na kanta is Ako Ang Nagwagi. Sabi ko na nga kanina eh. By Dulce, di ba? Pero ikaw ba? Teka, you're 26 years old. Alam mo ba na yung kanta na yun inilaban ni Dulce sa Metropop Festival? Hindi mo siguro alam, no? Tas alam mo ba na yung kantang yan ay nanalo ng second prize? Di ba? It shows na nahuhuli tuloy ang edad ni Kuya Chong, mga kaibigan. Nung kapanahunan ko yun ang kasikatan. Well, ano pa ba? Dito na tayo sa ating magic lampara question. Kung ikaw ay makakapulot ng magic lampara at bibigyan ka ng isa lang na kahilingan. Kaya this better be really, really important. Ano magiging kahilingan mo sa kanya, kay Jeannie, at bakit? Opo, ganito po. Para po sa akin, kung halimbawa, bibigyan ako ng pagkakataon, siguro para sa akin, ang wish ko lang po siguro is kahit yung natitirang tawag dito, natitirang inipon kong pera is maipabahagi ko naman po sa mga iba na nangangailangan ng tulong. Why not po, di ba? Gusto mo nga makatulong sa kanila. So, ganun po yung gusto kong gawin. Kaya nga po,
saludo ako kay Sir Edgar kaya kung may konting pera na isi-save ko, tapos nakikita ko yung mga nandoon sa Facebook niya na nangangailangan ng tulong, gusto kong ibigay yung perang yun na natitira para sa akin, na para at least yun na pera makatulong sa ibang tao. So, so sa ating mga nakikinig, si Edgar, yung nabanggit mong si Edgar, siya po si Ka Edgar Aragones. Naging guest din po natin siya dito sa OFW On Air Podcast. Siya po ang leader ng isang grupo na kung tawagin ay Israel Foundation in Israel. I think that's the name. So yun, marami ho siyang mga kawang-gawang na involved. At yes, siya rin pala ay may mga video na rin, ano? So, in fact, mas sikat pa ho yun sa on air. Kaya nagpapasalamat ako at pinaunlakan din ako ni Ka Edgar na ma-interview natin. So, well, Hazel, we are just about to complete our interview. It's been really, wow, what an awesome ride, ano? Pero, hindi kita pakakawalan muna ng ganyan-ganyan lang. Kasi I always want to end the show with some positive note. So, Hazel, pwede bang makahingi ng isa o kahit dalawa? Kung gusto mo, 3 rin. Kasi meron malaman yung mga tips mo. Pwede bang makahingi ng mga payo sa'yo upang magbigay, magabayan natin ang ating mga bagitong OFW. At lalong-lalo na yung mga aspiring OFW na nagbabalak na lumabas at magtrabaho sa abroad. Please, Hazel. Sige po. Para po sa akin, ang masasabi ko lang po, piliin yung mabuti yung papasukan yung lugar, trabaho. Alamin nyo muna kung okay ba itong trabaho na pipiliin nyo, kung okay ba yung salary dito. Sige, kung medyo okay yung salary or okay yung kalagayan nyo, bakit hindi nyo labanan? Kung ako nga na single I'm proud ako na magsabing single mom kasi totoo naman. Mm-hmm. Kung ako nga na single mom, nakaya ko lahat ng responsibilidad ng anak ko, na ako lang at wala akong kaagapay. Kayo pa kaya siguro na may pinaghuhugutan o may pamilya, may inspirasyon sa buhay. Yun lang po. Wow. Boom! Ang galing! Alright. And on that note, nais kong magpasalamat kay Hazel. Ngunit bago mo nga pala ang lahat, bigyan natin ng pagkakataon na si Hazel ay magpaalam sa atin sa kanyang mga mahal sa buhay para mabati naman sila at sa ating OFW On Air community at pagkatapos ay magpaalam na tayo. Take it away, Hazel. Thank you po, Kuya Chong, kasi napaunlakan mo yung yung interview. Ako magpapa-thank you sa'yo dahil ikaw nagpaunlak sa amin. So go ahead, sorry. So, gusto ko rin po sanang batiin yung kuya ko na nasa Taiwan ngayon. Oh. Kuya kasi ako nasa Taiwan, opo. Mm-hmm. So, Tol, ingat ka dyan lagi. Paano niya, Tol? Hindi po, Edsel po, Edsel. Oh, si Edsel. Okay. Opo. Ingat ka dyan lagi. Alam ko, mahirap ang buhay nating OFW kasi sacrifice para sa pamilya. Alam ko may pamilya ka din, may mga anak. So, kapit lang. Lahat ng pangarap makakamtan din yan. Lahat ng hirap may hangganan din yan. Wala naman sigurong binigay ang Diyos sa atin na pagsubok na hindi natin pwedeng isolve itong problemang to. Meron at merong solusyon. So, tapos sa mama ko, papa ko, namimiss ko na sila. Lalo yung anak ko. Oh, shit. Gusto ko na siya ngayakapin, halikan. Lalo ngayon, Kuya Chong, birthday niya. Oy, oo nga. Naku, kaya lang, paglabas ng podcast na to kasi sometime later pa. But anyway, happy birthday to your only loved one, no? To your only boy. Po. Yun lang po, yung masasabi ko sa kanya. Happy birthday. And then, promise, baka next year, sa 7 mo, baka uwi si mami. Baka lang, hindi ako nangangako na makakauwi ako. So,
Yun lang po. I see. Oy, sana ma-interview ko rin yung kapatid mong si Edsel, no? Taga Taiwan, I'm sure. Para makilala ko ng lubusan ang pamilya mo. Naku, lagot ka. Okay, and on that note, nais kong again magpasalamat sa iyo, Hazel, sa iyong regalo ng iyong oras, sa regalo ng iyong mga turo, sa mga payong na ibigay mo sa amin, at lalong-lalo na, no, sa pagkakataon na ito, na alam ko naman ay nasa trabaho ka, alam ko gabi na dyan, ngunit kahit na ganun ay pinaunlakan niyo pa rin ang ating programang OFW On Air Podcast. So on that note, thank you and bye! Bye-bye po. Laila Tov.